Magandang araw mga batang Valenzuelano. Ako si Ginoong Virgilio Oliveros, isang daluguro mula sa mataas na paaralang pambansa ng Kanlurang Kaluman. At ako ang inyong muling gabay na guro para sa ika-6 linggo sa ika-4 na kabangkahan. Matagumpay natin ang pagdaanan ng ika-5 linggo at tiyak kong marami din natutunan. Subalit, hindi pa dito nagtatapos ang ating paikibaka sa mundo ng pagkatuto. Kaya naman ngayong araw na ito, samahan niyo ko na baybayin at tuklasin ang mga impormasyon na nakapaloob sa linggong ito. Mga bata, tayo pa rin ay nakaangkla sa multi-essential learning competencies. Ang ating layunin sa linggong ito ay nakapagsasagawa ng kritikal ng pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng silangan at Timog Silangang Asya sa transisyonal at makabagong panahon mula ika-16 na siglo hanggang ika-20 siglo. Bago tayo tuluyang dumako sa ating paksa, magbalik-tanaw muna tayo sa nakaraang paksang tinalakay natin. Magpapakita ako ng mga larawan, hulaan ninyo kung sino ang nasa larawan at saang bansa kaya siya nagmula. Para sa unang larawan, siya ang pinakatanyag na feminista noong dekada 60. Kilala siya bilang tagapanguna ng Women's Liberation Movement na layong tutulan ng abortion at itaguyod ang karapatan ng babae. Mahusay mga bata, siya si Mitsu Tanaka ng bansang Japan. Para sa ika-5 larawan, siya ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Iniluklok siya bilang Pangulo sa pamamagitan ng mapayapang revolusyon noong Pebrero 25, 1986. Tinagurian siya bilang ina ng demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa panunumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Magaling mga bata, siya si Corazon Aquino ng bansang Pilipinas. Para sa ika-3 larawan, siya ang isang makademokrasya aktivista at pinuno ng pambansang Liga sa Demokrasya, tagapagtaguyod ng hindi marahas na paglaban at nagkamit siya ng gantimpalang Nobel para sa kapayapaan. Tama mga bata, siya si Aung San Suu Kyi ng bansang Myanmar. Para sa ika-4 na larawan, siya pinuno ng Indonesian Democratic Party of Israel. Siya ang isa sa pinakamalaking partidong pampolitika at siya ang anak na babae ng unang Pangulo ng Indonesia, Sukarno, at unang babaeng presidente ng Indonesia. Nakakabilib ang sa inyo mga bata. Siya si Megawati Sukarnoputri ng bansang Indonesia. At para naman sa huling larawan, siya ay masigasig na tagapagsuporta sa kinusang suffragists ng Japan. Itinatag niya ang Women's Suffrage League ng Japan at ang layunin ay mapahusay ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon, trabaho at pagboto. Kahanga-hanga ang husay ninyo mga bata. Siya si Chikawa Husei ng bansang Japan. Kung tama ang inyong lahat ng sagot, nagpapakita lamang ito na marami kinatutunan sa mga nakaraang paksang tinalakay ng nakaraang linggo. Mga bata, bago tayo tuluyang pumasok sa ating paksa, maglaro muna tayo ng logo quiz. Mga bata, alam kong hindi bago sa inyo ang laro ito. Magbibigay ako ng 5 logo at huhulaan ninyo anong relihiyong kaya tinutukoy nito. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa bawat pase at maaari nyo lamang i-type ang sagot sa comment box. Ano? Excited na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin.
Para sa unang logo, ito ay relihiyon ng mga naliwanagan na idinatag ni Siddhartha Gautama at nagsimula itong kumalat sa bansang India. Mahusay mga bata, ito ang logo ng relihiyong Budismo. Para sa ikalawang logo, sinasabing ito ang pinakamalaking relihiyon batay sa bilang ng tagasunod at ito ang pangunahing relihiyon ng ating bansa. Magaling mga bata, ito ay ang relihiyon Kristyanismo. Para sa ikatlong logo, ito ang pinamatandang politeismong relihiyon na may tatlong pangunahing Diyos na itinatag ng mga Aryan sa India. Tama mga bata, ito ang logo ng relihiyong Hinduismo. At para sa ikaapat na logo, ito ang tawag sa paniniwala ng mga Hapones tungkol sa Diyos ng araw at iba pang Diyos ng kalikasan. Kaya naman, karaniwan sa tagapasunod nito ay mga mangingisda at magsasakang Hapones. Tama muli ang inyong sagot, mga bata. Ito ang logo ng relihiyong Shintoismo. At para sa huling logo, ito ang relihiyon ng mga Muslim at sinasabing pangalawa sa pinakamalawak na relihiyon sa daigdig. Magaling mga bata, ito ang logo ng relihiyong Islam. Mga bata, mapapansin natin na meron 5 logo ng bawat relihiyon akong pinahulaan. Ito ay ang relihiyong Budismo, relihiyong Kristyanismo, relihiyong Hinduismo, relihiyong Islam, at relihiyong Shintoismo. Sa tingin nyo, mga bata, ano kaya ang pagkakapareho ng relihiyong ito? Tama kayo mga bata. Ang mga nasabing relihiyon ay may malaking bahagi ginagampanan sa pamumuhay ng mga Masyano. Ang kaalaman sa iba't ibang relihiyon ay makakatulong upang lubos maunawaan ang uri ng pamumuhay, tradisyon, at kultura ng mga mamamayan sa bawat bansa sa Asya. Kaya, tara na! Ating alamin ang mga bansang may paniniwala at tradisyon na naimpluwensyahan ng kanilang relihiyon. Una na dito ang bansang Japan, ang land of the rising sun. Maliban daw sa kanilang kinilala sila bilang pinakadisiplinado at malinis na bansa, sila din ang may pinamataas na life expectancy. Kaya naman, kinilala rin sila bilang sa pagsusuot ng tradisyonal na kimono at obi. Ilan sa mga impluwensya ng kanilang relihiyon ay detalyadong ritual ng seremonya sa tsaa, ang pagsasaayos ng mga bulaklak na disenyo ni Kabana, pagbisita sa dambana ng mga Shinto at mga templong Buddhist at pagsasaayos ng Aise Shrine at pangangalaga sa templong Tang na yari sa kahoy. So naging ganito ang pamumuhay ng mga Hapon dahil sa kanilang relihiyon. Sa bansang Vietnam naman, ang pangunahing relihiyon ay Budismo. Nanguna ang mga mongheng Buddhist sa protestang politikal. Isang katibayan nito ay tanyag na pagsusunog sa sarili na tawag na self-immolation ni Thich Nhat Hanh, isang mongheng Buddhist noong 1963. Sinasabing ginawa niya ito upang mabilis maalis sa restriksyon ang ipinataw ni Pangulong Ngo Dinh Diem laban sa mga Buddhist ng Vietnam, gaya ng pagbabawal sa pagwawagayway ng kanilang bandila at pagpapakulong sa kanila.
sinasabing humantong ang protesta sa pagpapatalsik ng Rehimen Diem sa South Vietnam. Ang mga bansang Buddhist gaya ng Vietnam, hindi lamang personal ang kaligtasan ang mahalaga sa kanila, kundi ang pagpapabuti ng kondisyon ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa bansang India naman, ang tradisyong Hindu na sati o suti sa ibang aklat o pagpapakamatay ng balong babae sa pamamagitan ng pagsama sa cremation o pagsunog sa labi ng kasawang namatay. Ito ay sinasagawa sa paniniwalang malilinis ang kasalanan ng lansawang lalaki at ang biyuda nito na makakamtan ng mag-asawa ang kaluwalhatian sa kabilang buhay. Sa kabila ng pagtuto sa paniniwala ito, may ilang pa rin gumagawa nito. Sa kasalukuyang panahon, ang India ay nahaharap sa problemang pangkalusugan bunso na pagpatuloy na pagtaas ng kaso na nagpupositibo sa COVID-19. At isa sa matinuturong dahilan nito ay ang kaganapang panreliyon tulad ng kumela, kung saan daan-daan at libong mga Hindu ang nagtipon sa ilog Ganges na hindi alintana na maaaring kahinatnan sa kanilang pagdiriwang. Tumungo naman tayo sa Saudi Arabia, kung saan makikita ang sentrong sambahan ng mga Muslim, ang Mecca. Sinasabi ang bansang ito ay mababa pa rin ang katayuan ng mga kababaihan sa lipunan. Taliwas man ito sa aral ng kanilang Islam na Ummah, kung saan tinutukoy ang pagkakapantay-pantay ng lahi, kasarian ng lipunan, subalit dahil sa iba't ibang salik ay hindi ito na ipapatupad. Ilan sa mga halimbawa nito ay mas sumusunod. Una, pinapayagan ang mga kalalakihan na magpakasal hanggang 4 na asawa. At kahit ilang concubine, basta't kaya niya itong buhayin. Ikalawa, hindi nahihirapan ang mga kalalakihan na makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Ang kustodiya ng batang lalaki matapos ang diborsyo ay sa ina hanggang sa 7 taon nito at sa ama mananatili matapos ang nasabing taon. Ikatlo, ang batang babae naman ay kinakailangang umabot sa edad na 9 bago manatili sa kanyang ama. At sa bilang pang-4, ang kababaihan ay sakali magdesisyon magpaasal sa panahon ng legal na custody ay mawawala ng karapatan sa kanyang anak. Sa bansang Afghanistan naman tayo, sinasabi ang diskriminasyon sa mga kababaihan ay nagsimulang lumaganap nang nangibabaw dito ang mga Taliban. Napilitang magsuot ng burqa ang mga kababaihan dito. Ito ay isang tradisyonal na kasuotang tumatakip sa buong katawan ng mga kababaihan. Tinanggal din ang karapatan sa pagboto, magtrabaho, at tumanggap ng benepisyong pangkalusugan ang mga kababaihan roon. Sa ating bansa naman tayo tumungo mga bata, ang bansang Pilipinas. Isa sa mga kinakaharap ng ating bansa ay mabilis na paglaki ng populasyon. Ayon nga sa Director ng Philippine Population Commission na si Tomas Osias, bahagi ng solusyon ang pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa pagpaplano ng pamilya. Ayon sa ilang isang eksperto, ang kukulangan ng kaalaman sa pagpaplano ng pamilya ay sanhi ng pagtaas ng populasyon. Sinasabi isa sa mga dahilan nito ng pagdami ng kaso ng HIV o AIDS at isa sa mga paggamit ang hindi paggamit ng contraception. Ang pagsuporta ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa written method ay isa sa mga natural na paraan ng family planning at mungkahi ng two-child policy na mga mababatas na siyang sanang magiging solusyon sa pagdami ng populasyon ay mariing tinutulan lalong-lalo na ng simbahang Katoliko. Ngayon mga bata, tapos na ang ating talakayan. Nais kong subukin ang inyong mga natutunan sa paksang aking tinakay. Meron tayong maikling pagtataya sa pamagitan ng tama o mali.
Madali lamang ito mga bata. Kung sa tingin nyo tama ang pahayag, ay sasagot nyo ay tama. At kung sa tingin nyo mali ang pahayag, ay sasagot nyo ay mali. I-type lamang muli ang inyong sagot sa comment box. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Ano? Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Para sa unang bilang, ang self-immolation ay ang pagsusunog sa sarili bilang pagprotesta sa pamahalaan ay naganap sa bansang Vietnam. Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, ang Quran ay isang aral ng Islam kung saan tinutukoy ang pagkakapantay-pantay ng lahi, kasarian o lipunan. Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Para sa ikatlong bilang, ang ikebana ay isang sining pagsasaayos ng bulaklak sa bansang Japan. Mahusay, ito ay tama. Para sa ika-4 na bilang, si Ho Chi Minh ay ang pangulong pinatalsik dahil sa diskriminasyon sa mga Buddhist. Magaling, ang sagot ay mali. At para sa uling bilang, ang burka ay isang tradisyonal na kasuotan na tumatakip sa buong katawan ng mga kababaihan. Magaling, ang sagot ay tama. Sa lahat na nakakuha ng tamang sagot, binabati ko kayo sa inyong pinakitang husay. Para sa inyong takdang aralin, nais kong sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Una, sa iyong palagay, bakit hindi sumang-ayon ang simbahang Katoliko Romano sa paggamit ng contraception? Ikalawa, sa paanong paraan na ipapakita ng bansang Japan ang impluwensya ng reliyong Shintoism at Buddhism? At ikatlo, bilang miyembro ng pamayanan, malaki ba ang impluwensya sa iyo ng reliyong kinabibilangan mo? At paano ito naka-impluwensya? Mga bata, bago ako tuluyang magtapos sa aking presentasyon, nais ko ibahagi ang aral na itinuturo ng unang Prime Minister ng Malaysia na si Abdul Tunku Ramamputra. Ang sabi niya, "Let us remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation." Sa kasalukuyan, tayo pa rin ay nakikibaka sa pandemya. Sa gitna ng ating pagkipaglaban, tandaan natin na ang ating magiging kalakasan ay ang pagkakaisa bilang isang tao at bilang isang bansa. Kaya't marapat lamang na isang tabi ang anumang kulay, anyo at uri ng usaping politikal na nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Sa halip, magbigkis tayo sa iisang layunin at ito ay ang matalo ang pandemya. Nais ko din pasalamatan ng mga aklat, module at website na pinagkunan ko ng may impormasyon, datos at larawan para mabuo ang aking presentasyon. Muli, ako si Ginoong Virgilio Oliveros. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam!